Hello Sir Kira, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga kirara. Singit ko lang po, madalas po kasi akong nakakabasa sa comment section ng namamali o nalilito. Ang narrator po ay si Boss Kira at Kirara naman po ang tawag niya sa mga listeners at subscribers ng Nginig Stories. Sana po malinaw na. Dami kasi atang nalilito, hehe. Anyways po, ang kwento ko po ay nangyari noong minsan kaming magbakasyon sa bahay ng lola ko sa isa sa mga probinsya sa Samar. Matanda na po yung bahay na yon nila lola. Bale ang original pong may-ari nun ay yung lolo ni lola. O diba hanip sa tanda. May mga part lang po na naipa-renovate na kasi nasira nung bagyong Yolanda. Pero hindi naman siya totally nasira nun. Like bubong lang. Tas yung kusina na dati ay kubo pa o yari sa kawayan at pawid. As in tinangay po yun ng malakas na hangin. Yung main bahay po kasi nauna nang maipasemento years before Yolanda happened. Bago po nasira yung lumang kusina, doon po talaga ang kainan. Doon nagluluto at naguhugas ng pinggan. May dirty kitchen at dining area naman po sa loob ng mismong bahay. Pero mas gusto lang namin na sa kusina sa labas kasi napaka-preskong kumain doon. Lalo na sa gabi, ang lamig ng hangin. Natigil lang po ang pagkain namin doon ng gabi pag nandoon kami noong may nangyaring hindi namin inaasahan. So bakasyon po noon. Nag-decide sila mama na sa probinsya namin i-spend ang buong bakasyon namin. Nung time na yon, 2 pa lang kaming magkapatid. 15 years old ako noon at yung sumunod sa akin ay 11. Pareho kaming lalaki. At kasalukuyan po nung ipinagbubuntis ni mama ang bunso naming kapatid. So bumiyahe kami. 3 lang kami nila mama at kapatid ko. Si Papa susunod na lang pag na-approve yung leave niya. Mabilis naman ang naging biyahe namin kasi nag-eroplano na kami. Hindi kasi pwedeng matagtag sa biyahe si Mama dahil makakasama sa baby. Mga tanghali kaming nakarating doon. Dumaan din muna kami ng palengke para makapamili ng mga lulutuin at ilang pasalubong kay Lola. Bale ang magkakasama po sa bahay na yon sina Lola at Lolo. At yung 2 pinsan kong babae na anak ng tito ko na nagtatrabaho abroad. Hiwalay na po ang magulang nila kaya kila Lola sila nakahabilin. So anyways, okay naman po ang lahat ng unang araw at gabi namin doon. Maliban lang sa sinabi ni Lolo na dapat daw ay hindi kami umuwi doon hanggat hindi pa nanganganak si Mama. Hindi daw dapat pumunta si Mama doon ng buntis. Gets na agad namin kung anong ibig sabihin ni Lolo. Pero hindi daw kasi naniniwala si Mama sa mga ganong nilalang. Pero nagbago po ang paniniwala niya noon nung siya na mismo ang nakapagpatunay ng existence ng mga kampo ng kadiliman na yon. Ikalawang gabi po namin doon. Nagluluto sina Lola at Mama ng hapunan sa kusina sa labas. Habang ako naman at yung mga pinsan ko nasa sala at nanonood ng TV. Si Lolo nakaupo lang noon sa tumba-tumba niya. Tapos noon, habang nanonood kami, nagulat na lang kami nang biglang pumasok ng bahay sila Mama at Lola at parang natataranta na isinasara yung mga pinto at bintana sa kusina. Tapos tinawag ni Lola si Lolo at may ibinulong. Kaya naman nagtanong ako kung anong meron. Pero imbis na sagutin ang tanong ko, inutusan kami nila Lolo na isara at ilak ang mga pinto at bintana. Na agad din naman naming sinunod. Dun pa lang Boss Kira, kinikilabutan na ako. Sumilip pa muna ako nun sa bintana bago ko isara yon. At may nakita akong 2 malalaking itim na baboy sa labas. Sinabi ko pa yon kay Lolo. Kaya ayun, napagalitan pa ako.
isara ko na daw yung bintana at ibaba ang kurtina. Kinuha nila yung asin at nagbudbod sa bintana. Binuksan ni Lolo yung pinto tapos nagsaboy ng asin doon, pati sa pinto sa likod. Pagkatapos nun, nagtipon kaming lahat sa gitna ng bahay. Pinagsuot din ni Lola si Mama ng itim na damit ni Lolo. Hindi ko pa alam eksakto kung ano talagang nangyayari nun, pero may ideya na ako. Buntis si Mama at nasa isang lugar kami na medyo may kalayuan sa bayan. Lahat kami noon ay pinagpapawisan na sa loob ng bahay kasi biglang naging maalinsangan ang paligid. Parang biglang uminit, which is sobrang hindi normal. Nandoon lang kami noon, nakaupo at nakikiramdam. Nang biglang may kumalabog sa bubungan namin, parang may nalaglag na mabigat. 2 sunod yun. Unti-unting naglakad yung kung anumang nasa bubong. Tumigil yun sa mismong tapat namin. Pagkatapos nun, Boss Kira, dinig na dinig namin yung malakas na pagsinghot ng mga nasa bubong. Tapos, nakarinig kami ng ingay na parabang kinukutkot yung yero. Doon na po tumayo si Lolo at pumunta sa kwarto. Pagbalik niya, may dala na siyang buntot pagi at sundang. Iniabot sa akin ni Lolo yung buntot pagi. Hawakan ko daw. Tapos sumilip siya sa bintana at saka malakas na nagsalita habang ikinikiskis yung sundang sa semento. Sa wikang Bisaya niya po to sinabi, Boss Kira. Pero Tagalogin ko na lang po para maintindihan ng lahat. Manodoy, ako ito si Domeng. Mukhang mali ka yata ng binibisita. Anak ko ito, mana. Hindi nyo pwedeng galawin to. Isinusumpa kong magkakagulo tayo bukas sa inyo pag ginalaw nyo ang anak ko. Manodoy, Manapanteng, umuwi na ho kayo. Wala kayong mapapala dito, Manodoy, Manapanteng. Magsiuwi na ho kayo. Hindi ko na po tanda yung eksaktong words, Boss Kira. Pero ganyan po yun. Inuulit-ulit ni Lolo yung mga pangalan na binabanggit niya. Maya-maya pa nga, ay narinig na naming tumalon yung nasa taas ng bubong. Nawala na rin yung igik ng baboy sa labas at unti-unti na ring umaliwalas yung hangin. Buong gabi kaming nandoon lang sa gitna ng bahay at nagsisiksikan. Hanggang sa makatulog na lang din kami. Hindi na kami nakakain nung gabing yon, Boss Kira. Kinabukasan ay doon na nagkwento si Lola. Pinapapasok na daw ni Mama si Lola kasi nga magdidilim na. Sa loob na lang daw kami kakain. Pero matigas kasi ang ulo ni Mama. Namiss niya raw si Lola, kaya gusto niya itong masolo at makakwentuhan pa. At dahil nga ayaw makinig ni Mama, ang ginawa ni Lola nagsaboy siya ng asin sa paligid ng kusina, sa bubong at sa mga bintana. Nagsabit din siya ng buong bawang sa may pinto. So habang nagkukwentuhan sila, naramdaman daw agad ni Lola ang pag-alinsangan ng paligid. Bigla din daw sumangsang ang amoy ng hangin. Pinipilit niya na noon si Mama na pumasok na at sinisenyasan na may aswang na. Pero si Mama ayaw pa rin tuminag. Sabi-sabi nga lang daw kasi yung mga aswang na yon. Pero amoy na rin daw ni Mama noon yung masangsang na hangin. Kaya ang ginawa ni Lola, binitbit niya na yung niluluto niya papasok ng bahay. At sa loob na lang daw siya magluluto. Para kahit samahan siya ni Mama, okay lang. Ang kaso,
Bago pa man sila makaalis sa kusina sa labas, bigla na daw kumalabog yung bubong ng kusina. Nagulat sila mama nun, kaya nataranta na si Lola. Doon pa lang parang naniwala si mama sa sinasabi ni Lola. Kasi kita niya yung paglundo ng bubong. Nakaramdam siya bigla ng takot nun, lalo na nung paglabas nila sa kusinang kubo patawid sa bahay. Nakita ni mama mismo sa may tabing daan na parang may mga taong nakatayo sa dilim. May nakita din daw siyang malaking itim na baboy. Ituturo pa sana niya yung kay Lola, pero hinatak na siya nito papasok ng bahay. At iyon na nga yung nakita namin. Sabi naman ni Lolo, hindi daw niya sigurado talaga nung una kung sino yung sumasalakay nung gabi. Nanghula lang siya noon at ang naisip nga niya ay yung matagal nang pinaghihinalaang aswang sa lugar nila. Ang matandang mag-asawa na sina Manodoy at Manapanteng. Hindi po yan yung mga pangalang binanggit ni Lolo noon. Medyo hinawig ko na lang po dyan. At yun nga po, mukhang hindi nga daw nagkamali si Lolo. Dahil napaalis naman nga niya yung mga yon. Nung araw din na yon, Boss Kira, hindi na pumayag sila Lolo na magstay pa kami doon kahit isang araw. Balik na lang daw kami pag nakapanganak na si Mama. Tsaka natakot na rin kasi si Mama noon. Hindi siya makapaniwala na totoo pala ang mga aswang at muntik pa siyang mabiktima. Naipanganak naman po ang ikatlo naming kapatid, Boss Kira. At hindi po siya ang bunso. Dahil 2 beses pang nagbuntis noon si Mama. Bale, 5 po kaming magkakapatid ngayon. Hanggang ngayon naman po, kahit may sari-sarili na kaming pamilya, ay nagbabakasyon pa rin kami sa bahay nila Lola sa probinsya. At hindi na rin naman po naulit pa yung karanasan naming yon. Matanda na po sila Lolo at Lola ngayon, pero malakas pa rin naman sa awa ng Diyos. Siguradong matutuwa po yung mga yon kapag narinig nila tong kwento na to. Hanggang dito na lang po muna, Boss Kira. Salamat po sa pagbasa. More power and God bless po. Hello, Sir Kira. Kumusta po? Itong kwento ko ay nangyari last year, noong umuwi ako sa Samar. 8 years na din po akong OFW. Paunti-unti, nakakaipon po ako kahit papano. Bukod po kasi sa trabaho ko doon, nakakapag-business pa ako. At last year nga po, nagpaalam ako sa amo ko kung pwede ba akong magbakasyon ng ilang buwan. Dahil gusto kong ako mismo ang mag-asikaso ng pagpapatayo ng bahay doon sa lupa na nabili ko dati pa. Pangarap ko po kasi talaga yon, ang makapagpatayo ng sariling bahay. Ayokong iasa sa kahit kanino ang pagmamando noon dahil hindi naman kalakihan ng ipon ko. Bago ako umuwi, may kaibigan na akong nakausap para doon. Kumbaga, pagdating ko doon, uumpisahan na po agad-agad ang paggawa. Nung makauwi nga ako doon, medyo hindi maganda ang timpla ng mood sa bahay. Medyo nasaktan ako noon kasi parang hindi man lang sila na-excite sa pag-uwi ko. Nagtampo pa nga raw sila dahil bakit daw hindi ko na lang sa kanila ipinagkatiwala yung pagpapagawa ng bahay ko at magtrabaho na lang daw ako. Dahil sigurado naman daw nakakapos yan ang budget ko. Dahil daw sa mahal ng pagpapagawa ng bahay noon. Ang sa akin naman, milestone ko kasi yon. Kaya gusto kong nandun ako habang ginagawa yon. At hindi nila yon maintindihan. Isang buwan lang natapos na agad yung paggawa. Dahil simple at maliit lang naman na bahay yon. Ni hindi sila nakapunta nun maski isang beses lang habang ipinapagawa ko yung bahay.
Hindi din naman ako nag-insist dahil ayoko ding pumunta sila sa bahay. For some reason, medyo nadama ko noon na mabait sila sa akin nung pera ang ipinapadala ko. Pero nung umuwi ako at hindi na sila nakahawak ng pera dahil ako na nga mismo ang gumagastos at namimili, parang ibang tao na ako sa kanila. Budgeted lang din kasi talaga ang pera ko noon. Pero nadinig ko mismo galing sa bibig ng mama ko na madamot daw ako. 2 weeks pa lang ako nun sa Pinas. Hindi ko talaga alam ba't bigla silang nagkaganon. Pero pagkatapos nun, nagpaalam na ako kay mama na aalis na. Nagdahilan na lang ako na may nakuha akong part-time na malapit sa bahay na ipinapagawa ko. Hindi niya ako pinansin nun. Kaya nung araw din na yon, nag-ayos na ako ng gamit ko at umalis. Ibinigay ko na lang sa kanila nun yung budget nilang pang 1 buwan para sa panggastos nila. Lumipat agad ako sa bahay pagkakabit pa lang ng kuryente. Namili agad ako ng mga basic needs ko. Okay naman po ang unang linggo ko doon. Wala akong ibang inaasahang bisita bukod sa kaibigan ko. Kaya medyo nagulat pa ako nung dumating sila mama. Okay naman sila. Parang walang nangyaring tampuhan sa amin. Tinanggap ko sila ng maayos. Kahit pa sobrang na-disappoint ako sa mga ipiniramdam nila sa akin. Pero mas lalo lang akong na-disappoint noon nung sabihin nila sa akin na ipabantay ko daw yung bahay ko sa kapatid kong may pamilya na kapag umalis na ako at sahuran ko pa daw sila. Pigil na pigil ko ang emosyon ko noon. Nagsinungaling na lang ako noon at sinabi kong wala na akong balak bumalik sa abroad. Kahit ganun Sir Kira, hinintay ko pa ring matuwa sila sa sinabi ko. Pero katulad ng inaasahan, imbis na matuwa ay nagalit sila sa akin. Lahat na lang paano naitanong na nila nung gabing yun. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko noon na magalit na ng tuluyan sa kanila at palayasin sila. Pero bago sila umalis, itinapon nila sa akin ang babaryahing pera at sinabihan akong wala raw akong mararating dahil sa kayabangan ko. Mauubusan ako at walang matitira sa akin. Hihingi at hihingi pa din daw ako ng tulong sa kanila kapag nangyari yon. Buong gabi yata akong nag-iiyak noon sa sama ng loob ko sa kanila. Doon nagsimula yung parang nawalan ako ng gana sa buhay. Parang biglang ayoko na munang gumalaw. Sobrang naapektuhan talaga ako noon. Nung minsang dinalaw ako ng best friend ko, kinamusta niya ako at ang bahay ko. Tinanong pa niya kung kailan ako magpapabless ng bahay. Tapos, doon na ako nag-iiyak sa kanya sa mga nangyari. Ibinuhos ko sa kanya lahat ng mga sama ng loob ko at kung paano akong nawalan ng gana bigla. Tinanong niya sa akin kung nasan daw yung mga baryang itinapon ng mama ko. Kaya inilabas ko yung garapon na pinaglagyan ko noon. Sinilip din niya ang labas ng gate ko at nagwalis-walis doon. Madami-dami din siyang nakuhang barya doon sa labas. At ang ilan doon ay mga piraso ng mga bagay na gawa sa metal. Nagpaalam siya sa akin saglit at umalis. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya sa akin at binigyan niya ako ng Saint Benedict medallion. Lagi ko daw suotin yon. Pinabless niya yon kaya palagi daw nito akong gagabayan. Kaya kapag daw nag-overthink ako, magdasal ako sa medalyon. Unti-unti, nakabangon ako sa sarili ko. Pinabantay ko yung bahay ko sa best friend ko dahil magkapit-bahay lang naman kami. Ipinag-hire niya ako ng tagalinis doon every 2 weeks. Samantalang ako, bumalik na ulit ako abroad para magtrabaho.
Nagpaalam ako ng maayos sa boss ko na hanggang ganitong taon na lang ako sa kanya dahil gusto ko nang mag-for good sa Pinas. Sobrang bait kasi nila sa akin kaya hindi ko kayang i-ghost sila. Gusto kong iwan ang trabaho ko ng maayos at hindi inaalala na baka problemahin nila ang iiwan ko. Kaya ko ito naalala at naikwento, Sir Kira, kasi merong nagba-viral na kwento ngayon sa TikTok na pinayuhan niya ang tropa niya na wag na wag ipopost sa SOCMED ang mga bagay na naabot niya. Yung mga #feeling blessed, ganon. Kasi hindi daw lahat ng nasa paligid ay masaya sa tagumpay ng iba. Basta nasa ganyan po yung sinabi niya sa best friend niya. Pag-uwi daw nila, nakwento sa kanya ng best friend niya na palagi daw nakakapulot yung nanay nito ng mga barya-barya sa harap ng bakuran nila. Kinuha ata niya yung garapon ng barya na napupulot ng nanay ng best friend niya. At paglabas niya, basta may naalala lang siya. Kaya nagdasal siya nun. Nakalimutan ko na yung explanation. Basta binigyan niya din yung friend niya ng Saint Benedict at sinabihan niyang palaging magdadasal dahil meron daw nagka-curse sa kanila. Ginagawan daw sila ng ritual ng kapahamakan. Noong mapanood ko yon, tinanong ko agad yung friend ko kung alam niya yon. At oo daw. Ayaw niya daw sanang ipaalam sa akin dahil masakit malaman na mismong magulang ko pa ang gagawa nun sa akin. Hindi ko din expected na gagawin yun sa akin ng nanay ko. Dahil simula nung makapagtrabaho ko, wala akong ibang inisip kundi ang makatulong sa kanila. Simula nun, ibinuhos ko na ang buong atensyon ko sa pagtatrabaho at sa pag-iipon para lang sa sarili ko. Wala akong ipinapadala sa kanila maski 5 duling dahil alam ko na walang ibang tutulong sa akin kundi ang sarili ko lang. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Pasensya na po kung hindi ito nakakatakot tulad ng ibang mga kwento dito. Pero sana mapansin at mapagbigyan ninyo. Salamat po. Yo, Boss Kira, kamusta? Ako po si Jessie. Medyo bagong listener mo lang ako. Siguro magwa 1 month pa lang. Na-inspire akong ibahagi itong kwento ko nung mapakinggan ko yung story ng MV Doña Paz. Yung kwento ng engkanto sa Samar. May kwento rin ako na nangyari sa Samar. Karanasan ito ng mga nakatatanda kong pinsan. Ako kasi ang pinakabunso sa aming magpipinsan. Yung lugar namin sa Samar ay isang isolated island. Mga 1 hanggang 1.5 oras na tawid dagat mula sa municipality na nakakasakop dito gamit ang bangka na kung tawagin doon sa amin pambot. Grade 3 ako nung napunta ako doon. Bakasyon lang dapat. Kaso inabutan na ako ng pasukan, kaya doon na lang nila ako ini-enroll. Okay naman ang pagstay ko doon. Kalaunan natuto din ako ng salita nila na waray at marami din akong naging kaibigan. So punta na tayo sa kwento ng pinsan kong tawagin na lang nating Kuya Hiner. Siya kasi yung nagkwento sa akin ito. Nangyari daw to mga 80s pa. Mga nagbibinata pa lang sila noon ng iba pa naming mga pinsan. Unahan ko na, Boss Kira. Ang lahat po ng mababanggit kong pangalan dito, iniba ko na. Meaning, hindi na ito ang mga tunay nilang pangalan. For privacy na lang din po ng mga taong kasama sa kwento na to. Balik po tayo. Maliban dito sa amin, ay may isa pang isla na isolated din.
Nakalapit lang ng isla namin. Siguro nasa mga 30 to 45 minutes ang biyaheng tawid dagat. At ayon po sa mga kwento-kwento ng mga taga sa amin, especially ng mga matatanda, marami daw pong mga manlalason doon, mga mangkukulam at mga aswang. Yung iba nga daw, aswang na mangkukulam pa. Ang karanasan nila Kuya Hiner ay nangyari noong unang beses silang makapamiesta sa isla na yon. May mga kamag-anak din kasi kami doon at sila yung pinuntahan nila kuya doon. Maaga silang umalis nung araw na yon para habang kalmado pa ang dagat at para na rin makarami sila. Bale, 2 pambot silang nagpunta doon. Ang kwento ni Kuya Hiner, malayo pa raw sila sa daungan ng isla ay tanaw na nila ang napakaraming tao na parang nag-aantay sa kanila sa tabing dagat. Pero hindi nila inisip na sila yung sinasalubong ng mga yon kasi hindi lang naman sila yung mga bisitang dumadaong sa isla. Marami daw mga dayong nakabangka din na galing pa sa iba't ibang lugar. Yung iba raw mukhang galing din sa isla namin. Pagdaong nila, nagulat sila nung salubungan sila ng mga tao at kanya-kanyang akay daw sa mga bahay ng mga ito. Parang pinagkakaguluhan ng mga tao silang mga bangkang dumadating. Gulat na gulat silang magpipinsan nun. Pero yung mga tiyuhin namin, kalmado lang at parang hindi nababother sa mga nagkakagulo sa kanila. Tapos nagsalita daw yung isang tito namin na si Tito Bernal. Siya yung pinakamatanda nilang kasama nun. Sabi ni Tito Bernal, "Ayaw nala, salamat nala kay bisita man kami hit mga pobena." O sa Tagalog, wag na lang daw. Salamat na lang dahil bisita sila ng mga pobena. Pobena po is yung mga kamag-anak namin doon. Pagkasabi nun ni Tito Bernal, matik daw. Tinigilan agad sila ng mga taong namimilit sa kanila. Tapos parang iniwasan na sila. Pamula daw sa puntong yon, napansin na nila Kuya Hiner na parang pinagtitinginan sila ng mga tao doon. Nakaramdam daw tuloy sila ng pagkailang. Pero pagkarating naman daw nila sa bahay ng kamag-anak namin doon, naging okay naman na daw ang lahat. Nawaglit na sa isip nila yung nangyari kanina. Pero nung maupo na raw sila sa inuman, dun niya na naalalang banggitin yun kila Papa Eddie. Sila po yung kamag-anak namin doon sa isla na yon. Papa sa Waray Bosquera is kuya or mano. Sinabi ni Papa Eddie kila Kuya Hiner at sa iba pang mga pinsan namin na first time lang makapunta doon, na wag na nilang pansinin yon. Basta daw kapag may nag-alok sa kanila ulit o nag-abot ng tubig o pagkain, wag nilang tatanggapin. At sabihin nila na bisita nga sila nila Papa Eddie o ng mga pobena. Okay na okay daw sana doon, sabi ni Kuya Hiner. Yun nga lang, hindi sila nakagala. Ayaw silang palabasin ng bakuran. Kung may gusto daw silang ipabili, magsabi lang sila at iuutos sa mga anak ni Papa Eddie. Kapag nga daw nauubusan sila ng yosi o alak, sila Papa Eddie na mismo ang bumibili. Lumipas ang mga oras. Inabot na ng takip silim yung inuman nila. Nung mapansin ni Papa Eddie na nagdidilim na, nag-aya na siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Doon na lang daw nila ituloy. Pero sabi ni Tito Bernal, uuwi na raw sila dahil baka magalit ang mga misis nila. Ayaw pa sana silang payagan ni Papa Eddie. Doon na daw sila matulog dahil delikado para sa mga dayo paggabi na. Pero mapilit si Tito Bernal. Di daw sila pwedeng hindi umuwi dahil baka wala na talaga silang uwian kinabukasan. Pabirong sabi niya pa. Pinapasok muna sila sa loob ng bahay para maipagbalot sila ng pagkain.
Binigyan din daw sila ng tig-iisang supot ng asin. Tapos may isang paper bag na iniabot kay Tito Bernal. Pagkatapos nun, inihatid na sila nila Papa Eddie sa daungan. Habang naglalakad sila, takang-taka daw silang lahat nun. Kasi di ba nga fiesta, expected mo, maraming tao sa labas hanggang gabi. Pero nung oras daw na yon, halos wala nang katao-tao sa daan. Kung mayroon man, pailan-ilan na lang. Mag-aalas 7 pa lang daw ng gabi nun. Pagdating nila sa pantalan, nagulat sila kasi ang dami daw tao doon. Tapos parang gusto silang lapitan ng mga yon. Pero nung makitang kasama nila si Papa Eddie, hindi sila malapitan. Lalo na nung pasakay na sila ng pambot, parang gusto pa daw talaga silang sugurin ng mga tao. Nakakaramdam na ng takot nun yung mga pinsan ko. Alam na nila kung anong nangyayari nung mga sandaling iyon at kung ano ang kinilalagyan nilang sitwasyon. Tinitigdan daw ni Kuya Hiner yung mga tiyuhin namin at si Papa Eddie. Parang hindi daw apektado sa sitwasyon ng mga yon. Silang mga magpipinsan lang talaga ang mga kabado. Hanggang sa makaalis na nga sila ng Pampanga, ay tinanaw pa rin sila nila Papa Eddie. Nung medyo makalayo-layo na sila, napansin ng isang pinsan namin na may pinagkakaguluhan yung mga tao sa Pampanga. Parang may kinukuyog daw. Parang pinipigilang umalis yung isang bangka. Nung makalayo na sila ng isla, tipong halos hindi na nila makita ang Pampanga, doon palang nagkwento si Tito Bernal na kaya daw ganun na lang ang pag-iingat sa kanila ni Papa Eddie ay dahil ayaw nilang mabiktima ang magpipinsan. Marami nga kasing mga manlalason doon. Baka mabiktima din sila ng aswang at mayanggaw pa sila o kaya ay mabati ng mangkukulam. At kaya naman daw nagpumilit si Tito Bernal na makauwi na sila ay dahil hindi nila alam ang mga pwedeng mangyari sa buong magdamag. Kahit pa sabihing nasa bahay sila ng kamag-anak. Ang totoo daw, naniniwala si Tito Bernal na hindi na lang basta ordinaryong tao sila Papa Eddie. Hindi naman daw kasi mangingilag ng ganun sa kanila yung mga tao doon kung ordinaryong tao lang din sila. Binuklat daw ni Tito yung paper bag at nakita nila ang laman noon. Isang buntot pagi at isang itak na gawa sa tanso. Marami daw kapahamakan ang pwede nilang sapitin sa lugar na yon. Kaya mas maigi nang maging sigurista at maging mas maingat. Nakauwi naman silang ligtas sa mga pamilya nila. At hanggang ngayon naman ay tao pa rin naman sila Kuya Hiner. Kaya 50-50 siya sa sinabi noon ni Tito Bernal. Di sana daw nahawa na sila. O pwede ring mabait lang talaga si Papa Eddie. Kaya hindi sila ginawa ng kung ano. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Sana mapansin mo tong kwento ko. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. God bless. Hi Sir Kira, kumusta po? Gusto ko din po sanang mag-share ng kwento. Ito po ay sarili kong karanasan. Feeling ko, hindi naman ito masyadong nakakatakot. Pero simula nung makinig ako ng horror narrations ninyo nila Sir Neb, biglang naging matatakotin na ako. Simulan ko na po. Tubong Manila po ako, Sir Kira. Sa Manila ko rin nakilala ang napangasawa ko. Parehas po kaming sa call center nagtatrabaho noon. Then, pandemic hits at naging work from home kami pareho. And pareho din po naming nagustuhan ng work from home setup.
Wala pa po kaming anak, kaya madali sa amin ang magdesisyon kung saan namin gustong tumira nun. Kaya naman nung halos mag-back to normal na ang lahat-lahat, nag-decide kaming umuwi ng asawa ko sa probinsya nila sa Samar. May ibinigay na maliit na lupa ang parents ng asawa ko sa kanya, kung saan kami pwedeng magsimula. Nakapagpatayo kami ng maliit na bahay mula sa ipon namin. Nagbukas din ako ng maliit na sari-sari store sa harap. Parang 5 months pa bago ako nakapag-settle talaga. First time ko din kasi doon at wala naman akong kakilala. Tapos hindi ko rin naisip agad na mahihirapan pala ako sa sari-sari store namin. Tagalog kasi kaming mag-usap ng asawa ko. Kaya nabigla talaga ako nung mag-open ako ng sari-sari store. Tapos hindi ko maintindihan yung salita nila. Hiyang-hiya talaga ako noon sa parents niya kasi sa kanila agad ako tumakbo at humingi ng tulong. Mabait sila, kaya naging maayos ang buhay namin doon. Not until may isang tindahan po ang nagbukas din doon sa street namin. Kamag-anak din ni Habi. Wala namang issue sa amin yon sa totoo lang. Kasi kahit may tindahan kami, pareho pa rin naman kaming may trabaho. Kaya nung mag-open yung isa, medyo late na akong nagbubukas at maaga na akong nagsasara para naman mahaba-haba ang pahinga namin. Kaya lang, hindi yata yung nagustuhan ng tita ng Habi ko. May isang beses kasi na dumalaw sila tita ni Habi at yung asawa niya sa amin. Akala ko nga nun, normal na dalaw lang. May dala din kasi silang ulam at isang piling na saging nun. Kaya tinanggap namin sila ng maayos. Pagdating nila, sakto na nag-aayos na ako ng tindahan para magsara. Nagtanong pa nga, bakit daw nagsasara na ako? Sinabi ko naman yung totoo, na mag-aayos na sana ako ng pagkain namin ng maaga para makapagpahinga pa bago sumabak sa night shift ang asawa ko. Medyo hindi ko pa sila masyadong iniintindi nun kasi ayoko talagang iniiwan ng madaming kalat yung tindahan. Dahil ayoko ng madaming inaayos sa umaga kapag magbubukas. Pinapasok ko muna sila sa sala at inilagay ko sa kusina yung dala nila. Nagpasalamat ako noon bago ko in-excuse ang sarili ko nung dumating si Habi para makipag-usap sa kanila. Nasa tindahan na ako noon nung biglang sumulpot sa likod ko ang tita ni Habi. Tita din kasi ang tawag ko sa kanya. Bigla siyang sumulpot sa likod ko. As in, nasasakop niya na yung personal space ko. Ni hindi siya nagsalita. Basta bigla na lang siyang nandun. Medyo nairita ako nun, pero kinalma ko lang ang sarili ko. Ayaw na ayaw ko kasi ng ganun. Yung sobrang lapit sa akin at wala na akong personal space. Iritang-irita ako sa ganun. Kahit nga sa nanay ko, kapag ginagawa niya sa akin yun naiinis ako . What more pa kaya sa hindi ko naman talaga kilala. So ayun, diretso lang siyang nakatingin sa akin. Kahit pa nga napasigaw ako ng konti dahil sa gulat ko sa kanya. Sobrang weird. Kahit nung tanungin ko siya, hindi siya sumagot. Nilingon ko siya ulit. Umiling lang siya sa akin habang nagpapalinga-linga sa loob ng tindahan ko. Akala ko nga nun, magtatanong siya ng presyo-presyo. Kasi ginawa niya yun sa amin nung bago siya magbukas ng tindahan niya. Kaya naisip ko na baka nandun siya ulit para mag-compare ng prices. Since hindi naman siya nagsalita, nag-ayos at nag-refill lang ako ng mga naubos at paubos na. Madami pa talaga akong gagawin nun sa tindahan. Kaya lang kasi, hindi ako mapakali na nandoon yung tita niya. Tapos alam niyo yun, yung nalalagkit ako sa init ng panahon. Pero biglang ang lamig ng paligid. Kinikilabutan pa ako sa lamig. Yayayain ko na sana si tita niya sa loob. Pero wala na pala siya sa tindahan. Pagpasok ko, nandun na si tita sa tabi ni tito. Nag-uusap-usap pa din sila ng asawa ko. Yung asawa ko nun,
Parang hindi na maganda yung timpla ng muka. Kaya nag-ayos na ako ng pagkain namin. Nag-ready na ako para sa aming apat. Pero bago ko pa sila tawagin, nagpaalam na yung mag-asawa. Nag-insist pa ako na kumain na muna sila bago umuwi. Pero tumanggi sila, kaya naman hinayaan na lang namin. Habang kumakain kami, pinapakaramdaman ko yung asawa ko. Dahil talagang kunot na kunot yung noo niya. Kapag ganun kasi, ayoko siyang pilitin na sabihin sa akin kung anong meron. Gusto ko, siya mismo yung magkusa palagi. Ilang saglit lang, nagsalita na nga siya. Hindi niya daw maintindihan ang tiyahin niya. Bakit daw kami nagsasara ng maaga? Dahil daw ba pinagbibigyan namin sila? Naaawa daw ba kami sa kanila? Tapos ako, napahan na lang ako sa sinabi niya. Paano ka kung pinagbibigyan sila? Tas yun nga, late na daw kasi kaming nag-o-open at maaga kong magsara magmula nung magbukas sila ng tindahan. Sinabi naman niya yung dahilan namin kung bakit namin ginagawa yon. Pero parang ayaw daw maniwala ng mag-asawa. Nagsabi pa daw ito na ayaw daw nilang kinakaawaan sila. Hindi ko talaga alam kung matatawa ba ako nun o maiinis. Kasi wala naman talagang issue sa amin. Isa pa, masyado kaming focus na kumita ng pera para makaipon ng emergency fund and savings namin. Tinanong ko siya, ba't ka ako parang naiinis siya? Ayaw daw kasi niya ng ganoong misunderstanding. Sobrang babaw daw para makasira pa ng relasyon nila bilang magkamag-anak. Pero kahit anong paliwanag daw kasi niya, hindi daw siya nito pinakikinggan. Tapos naalala ko nga, yung bigla na lang pagsulpot ng tita niya sa tindahan. Sabi ko, parang okay naman si tita kanina. Pinuntahan niya pa nga ako sa tindahan eh. Wala siyang sinabi, pero nginitian niya naman ako. At parang wala namang problema. Napatigil ang asawa ko nun sa pagkain. Tapos nagtanong kung anong sinabi ko. Kaya inulit ko. Kako parang wala naman siyang problema. Kasi okay naman yung mood ni tita nung nasa tindahan siya. Hindi naman umalis si tita dito noong magkakausap kami eh. Grabe ang kilabot ko sa sinabi niya nun. Hinanap ko talaga sa mata niyang binibiro niya lang ako. Pero wala. Seryoso daw siyang walang umalis sa kanilang tatlo nung nandoon ako sa tindahan. Hindi ko na natapos yung pagkain ko nun. Si Habi na rin ang nagligpit ng pinagkainan namin. Ginapangan talaga ako ng kilabot nun. Wala talaga akong masabi. Hinila na lang ako ni Habi sa kwarto para makapahinga na. Samantalang siya, nagsimula ng magtrabaho. Hindi ko alam kung paano akong nakatulog pa noon. Pero kinabukasan, inaapoy talaga ako ng lagnat. Hindi kami nakapagbukas ng tindahan namin noon kasi may kailangan ding puntahan ng parents ni Habi. Sobrang taas daw talaga ng lagnat ko noon. Kapag hinahawakan niya ako sa noo, para siyang napapaso. Pero yung braso ko, kamay at mga paa ko, nanlalamig naman daw. At ganoon din ang pakiramdam ko nun. Sobrang lamig. Mainit ang panahon, pero nakakumot pa ako nun dahil giniginaw talaga ako. Nung bandang hapon naman, nagsimula naman akong magsuka ng magsuka. Kahit kakaunti lang naman ang nakain ko noong araw na yon. Nung magsimula daw akong mamutla, doon na ako dinala ng asawa ko sa ospital. Wala na akong matandaan dito. Pero ang sabi sa akin ng asawa ko, nilagyan daw agad ako ng swero doon dahil nagsisimula na daw akong ma-dehydrate. Buti na lang daw, tumigil ako sa pagsusuka nun. Pero hindi daw mawala-wala yung lagnat ko nun. So no choice si Habi kundi iwan ako saglit sa ospital para kumuha ng mga gamit ko dahil kinailangan akong ma-confine.
Ipinasuyo niya lang daw ako nun sa nurse. Pagbalik niya daw, meron na akong bracelet na nakasuot sa kaliwang kamay ko. Hindi naman daw niya alam kung ano yon. Pero hinayaan na lang niya dahil unti-unti ding humupa ang lagnat ko. Nung gabi daw, nilapitan siya ng isang matandang babae na nasa kabilang bed lang din namin. Sinabi daw nito na huwag kaming basta-basta tatanggap o kakain ng pagkain na galing sa kahit kanino man. Meron daw naiinggit sa amin na nagbigay ng pagkain kaya nagkaganon ako. Nung una, hindi daw niya maintindihan. Pero agad-agad naman daw niyang naalala sina tita na siya ang nagdala ng pagkain sa bahay. Itinuro daw nito yung bracelet na nakasuot sa akin. Wag na wag ko daw yun tatanggalin dahil iyon daw ang proteksyon ko sa lahat. Pati na din daw sa mga masasamang espiritong nasa malapit lang sa amin. Hindi akalain ng asawa ko na aabot sila sa ganon, na pati daw buhay namin ay hindi na binigyang importansya. Sorry sa akin yung asawa ko. Kasi kahit daw gustuhin niyang sugurin yung tita at tito niya, hindi niya magawa. Dahil daw ayaw niyang mas lumaki pa ang gulo. Wala namang problema sa akin yon, dahil alam kong naipit lang din naman siya. Ang sa akin naman, Sir Kira, hindi kasi ako maalam sa mga ganon. Kaya kahit na sinabi na sa akin na yun ang dahilan kung bakit ako nagkasakit, hindi ko pa rin talaga 100% na mapaniwalaan. Nung nalaman naman yun ng parents ni Habi, gustong gusto din nilang kausapin sina Tito. Pero kami na ang pumigil sa kanila. Iiwas na lang kami para hindi na lalong gumulo pa. Nung umayos na ang pakiramdam ko, nagpa-bless din kami agad ng bahay namin para naman doon sa espiritong nagpakita sa akin. Yung bracelet naman na ibinigay sa akin ng babae, hindi ko po talaga hinubad simula nung isinuot niya yun sa akin. Hindi 100% na naniniwala, pero hindi naman masamang mag-ingat din, di ba? Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pasensya na po, medyo napahaba yata masyado. Kayo na po sanang bahalang mag-ayos. Salamat.